Hi guys, good evening. Ayan, good evening. Medyo sad ako kasi naniniwala nga yung office doon sa comment ng inalisan ko. Yung natapos ako ng 1 month, kasunod nitong customer ko na to. Okay lang. Ay, pero hindi siya okay kasi nagsisinungaling siya. Tapos yung office ko is naniniwala hindi daw ako nag-focus sa work ko. Kung hindi ako nag-focus sa work ko, hindi ako makatapos ng 1 month doon. Kasi alam nyo, yung wala talagang pahinga, walang kain. 3 days, remember ha, 3 days akong uminom ng tubig ng maalat. Yung sa gripo na tubig, bawal yun inumin. Kahit nga natatandaan ko yung plancha nung dati kong amo, inumin na tubig ang nilalagay kasi nga nakakasira ng mga gamit yung tubig dito. Ayan. Ito yung ito yung comment niya. As I promise, babasahin ko. Nag-comment siya. May 5 star kasi dito. 1 star ang nilagay niya. Sabi niya, pero she write it in Arabic. Translate lang to sa English para maintindihan. Para mabasa. Sabi niya, if there is a 0 star value, the office is rented to a worker for a month for an amount that is worth the amount of a worker in the room. She previously complained to the owner of the office, but it seems that they did not reach her. The complaint is very, very bad. She doesn't want to work. She is not tactful in dealing and speaking. The most important thing for her is comfort. It does not matter whether the work is finished or not. The apartment is always dirty and she has 6 years of experience. So, first thing dito, sabi niya, ano daw, she previously complained to the owner. Yes, nag-complain ako kasi ayaw ko na talaga sa bahay na yun. Pero sabi nila, tiisin mo lang, tiisin mo lang, tiisin mo lang. Kahit hindi ko na halos matiis kasi nga hilo na ako. Wala akong kain. Biro mo, magigising ako ng 6:15, hindi na ako, kahit bathroom break, kahit nagpupunta ako sa banyo, hindi ako pinapapunta. Ay, hindi naman. Kahit nandun pa ako sa banyo, tinatawag na ako yan sa camera. Kasi palaging nakatingin yan sa camera niya. Doon yan tumatawag sa camera niya. Kasi yung camera sa sala, 2. Sa hallway, nakatutok 2. Tapos may pasalubong sa sahig nilagay, 1. Sa kusina, 3. Sa kwarto ng mga bata, 2. Doon sa kwarto naman kung saan nakalagay yung mga damit nila, 2 din. Mm-mm. Tapos sabi, ano, the, the complaint is very bad. She doesn't want to work. Diyos na ang bahala sa kanya. She doesn't want to work. Samantalang 6:15 ako na magigising, mag-prepare ng mga dalhin nila sa school. Tapos siya mag-prepare ng mga damit niya sa gym, mag-prepare ng ano sa bata, ng damit ng bata. Tapos bag, hahakotin ko pa yung mga gamit nila pababa sa sasakyan. Tapos saka ako babalik. Magtrabaho na ako mula sa sala papuntang kusina. Tapos 2 CR. Pagkatapos ng 2 CR, matatapos ako niya around 11 ng tanghali. Ayaw niya kasi nang binibilisan ko. Kasi minsan binibilisan ko para matapos ako agad.
Ayaw niya. Sabi na, bakit ako nagre-rent ng worker kung kaya ko namang magtrabaho, gawin na madalian yung trabaho. Sabi niya, ang pangit talaga ng ugali niya, promise. Tapos sabi niya, she's not tactful in dealing speaking. Nung una, tahimik ako doon. Tahimik lang ako kasi kilala ko na yun eh. Kilala ko na yun. Yung katulong yun dati. Yung katulong noon dati. Kaibigan ko. Alam ko na yung ugali niya. Kaya tahimik lang ako. Tapos, ang dami-dami niyang sinasabi. Lahat ng sinasabi niya, mali, 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 mali. Ganyan, ganyan, ganito, ganyan. Tahimik lang ako. Tapos ngayon sabi niya, doon na ako nag-react nung pinagplansya niya ako. Sabi ko, sira yung plancha. Kapag umalis kasi sila mga aalis yan yung mga bata papasok around 7 o'clock. Tapos siya ay 6:30. Tapos siya alis yan siya mga 9. Papasok sa trabaho niya. Yung asawa niya, si Baba, nasa Riyadh na assign. Bale, every week uuwi. Aalis ng Sabado ng hapon, babalik ng Huwebes ng hapon. Tapos ngayon, sabi niya, ano daw, yung aalis siya tapos, ayan, umpisa na ang paglinis ko niyan hanggang sa matapos ako around 11 na yung almusal ko. Mag-almusal ako niyan, 1 hour break. Tapos, babalik ulit ako sa trabaho. After 1 hour, linis na naman ng kwarto at saka yung room ng saan nakalagay yung mga damit nila. Doon ako nagpa-plancha. Maglilinis ako doon. Tapos yung hallway. Tapos imamap ko pa ulit yan. Tapos i-arrange ko pa yung mga laruan ng anak niya. Tapos kakain ako ng tanghalian around 3 or 4. Tapos 1 hour break ulit for lunch. Tapos nung pagkatapos niyan, hanggang mag-antay na ako sa kanilang uuwi-uwian sila mga 8. Hanggang mga 11, quarter to 12 or 11, quarter to 10, ganyan yung pahinga ako. Ganyan yung papasok ko sa kwarto ko. As in, bagsak na, hindi na ako makapagtrabaho talaga. Tapos, tahimik lang kasi ako, sabi niya. Tapos nung nag-react na ako nung doon nga sa plancha, sabi niya, bakit hindi ka nagpa-plancha? Sabi ko sa'yo, sira yung plancha mo. Sabi niya, ngayon lang yan. Sabi ko, ano ngayon lang yan? Pagdating ko dito, yung saksakaan mo, sunog na yan. At saka itong plancha mo, sunog na yan, sabi ko. Sabi niya, talaga, are you sure? Bahay niya, hindi niya alam. Excuse. Pagbintangan pa ako. Tapos ayun, nag-report ako sa office noon kasi nga sinasarado nila yung pinto. Pag umaalis sila, nilalak nila. Ako lang mag-isa sa loob. Tapos pagagamitin ako ng plancha na sira. Paano kung sumabog yun? Magkasunog? Ano mangyari sa akin? Ang sabi sa akin ng office, pipicturan ko. Hindi naman ako pwedeng magdala ng cellphone sa labas. Gusto ba nilang masigawan ako or ako? Hindi kasi din naintindihan ng office ko. Hindi din nila pinakikinggan yung side namin, yung mga worker. Kaya sabi ko, hindi, wala talaga. Sabi ko, napag-isip-isip nga ako eh. Sabi ko, anong magandang gawin? Tapos ngayon, ayun, ano pa yung sabi niya dito? Sumasagot kasi ako sa kanya. Kasi nung nagsawa na din ako sa kakatahimik. Kasi nga, pinagalitan ako. Sabi ko, magplansya ako kung nandito kayo. Kasi, kung ako lang mag-isa dito, ayoko talagang magplansya kasi baka mamaya sumabog yan, magkasunog, nilalak nyo yung pinto, saan ako dadaan? Hindi naman pwedeng tumalon ako. Nasa 5th floor kami. Diba? Sabi niya, it does not matter. It does not
matter whether the work is finished or not, the apartment is always dirty. Alam niyo, pagdating ko doon sa apartment niya, sobrang kalat. Yung mga futa na ginagamit niya, yung mga sponge na ginagamit sa paglilinis, durog-durog na. Sa akin lang siya nag-iinarte talaga, yung mga sponge, yung mga futa, yung mga ginagamit sa paglilinis. Kailangang naka-arrange, nakaganito, nakaganyan. Samantalang pagdating ko doon, dugyot naman yung mga panglinis niya. The apartment is always dirty. Tamaan sana siya ng ano. Sabi ko nga, makakatagpo ka rin. Alam niyo yung katulong niya dati si Jackie, hindi nagtagal sa kanya ng 1 taon. Kasi nung time na yun, 2 months pa lang siya nun eh. 2 months. Na-deploy kasi ako sa nanay Vienna nito. Doon ako na-assign ng 1 month and 10 days. In-extend ako ng 10 days gawa nga ng Muharram. Tapos yun ang nag-recommend sa akin, yun ang tumawag sa office na kailangan ko si Madel kasi ilagay ko doon sa anak ko. Yung anak niya Lucky. Yung hudas doon, yung babae. Ayan. Nakakalungkot kasi naniwala yung office. Hindi nila alam yung mga pinagdaanan ko doon. Yung mga tiniis ko doon. Walang kain. Saturday ako uuwi ng office kasi Saturday matatapos yung kontrata ko doon. Friday, Saturday wala akong kain. Tanghali ay hapunan lang tinapay. Nang Saturday talaga wala talagang kain hanggang sa umuwi ako ng accommodation. Hinatid ako ng asawa niya sa office. Tapos hinatid ako ng driver ng office sa accommodation. Tapos kinabukasan handa ulit kasi dineploy na naman ako dito. Ayan, ganyan sila pag tingin nila may kasalanan. May kasalanan ako. Pero okay lang. Diyos na ang bahala. Yung mga sinasabi niya dito, Diyos na talagang bahala sa kanya. Nakakalungkot kasi naniwala nga yung office. Pero okay lang. Di naman, nakikita naman yan ni Lord kung ano yung totoo. Ayan, yun lang guys. Nag-i-emote ako. Bye. Thank you sa support.